Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. Nako, eto na mga kababayan yung sinasabi natin, no? Kasama ata to sa plot nila mga kababayan, no? Para pabagsakin etong si Romualdez at ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang eto na, yung niluluto nila. Eto na ba ang kasama sa plano nila para sa destabilisasyon ng ating gobyerno mga kababayan? Talagang wala silang maisip kundi pabagsakin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay. So matapos nga po na lumantad etong si Orly Gutesa dyan po, no, sa Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan, napapabalita pong nawawala po si Orly Gutesa. At ito po ay sinisisi sigurado na naman, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating administrasyon at kay Romualdez mga kababayan, no, ng mga DDS. Ewan ko, bulag na talaga itong mga DDS na to mga kababayan, no. Ito po yung balita na yan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga followers natin. Okay, so ito po, no? Ayon po dito sa balita, mga kababayan, ayan, no, Senator Rodante Marcoleta surprise resource person Orly Regala Gutesa, a former Marine, has reportedly gone incomunicado after lawyer Pechi Rose Espera denied notarizing or preparing the affidavit he presented to the Senate Blue Ribbon Committee, insisting that her signature and notarial details were falsified and unauthorized. No, matapos nga pong magsalita o lumitaw, no, ito pong ginamit na na doon sa letter po, no, affidavit, no, netong si Gutesa, yung notaryo po, yung seal ng notaryo, matapos pong lumabas yung abogado na nandoon at sabihin po na pasinungalingan po niya, no, na siya ang nag-prepare noon at nag-ayos, no, nagselyo ng affidavit na yun mga babayan, bigla pong hindi na raw makakontak, no, ito nga si Orly Gutesa mga kababayan. Okay, so yan po ay ayan din, no, ayon po yan dito kay Congressman Kiko Barsaga. Mamaya pag-usapan natin to mga babayan. No? Ayan. Sabi ni Kiko Barsaga, mga babayan, wala talaga rin magawa itong isang to. Ito ang pinakamaingay no? Alam nyo, nakikita ko dito ay Kiko Barsaga. Ito nakikita ko strategy to nila Diba? Si Kiko Barsaga ang maingay sa Kongreso. No? Para paghati-hatiin mga kababayan, no, yung pong solid na suporta ng mga kongresista dito sa Marcos administration. No, sino sinisisi dito? Orly Regala Gutesa, the witness who testified against Romualdez, can no longer be reached. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. No, ano ibig sabihin dito ni Kiko Barsaga mga kababayan? No, ano ibig sabihin dito ni Kiko Barsaga? No, na porkit hindi na makontak si Orly Gutesa, yung administrasyon na may kagagawan, parang gano'n. No, ito naiisip niya na sana hindi pinatahimik ng Marcos administration. May pinpoint kaagad siya mga kababayan. No? May pinangalanan kagad siya, Marcos administration. Sino ba yung nasa Marcos administration? 'Di ba? Walang iba kundi yung Pangulong Bongbong Marcos. No? Desperado na sila, mga kababayan, na makaupo, no, ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya lahat na lang ay gagawin nila para, no, maikonekta ito pong nangyayaring flood control, no, na skandal dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung inyo mapapansin dun sa statement, no, ni Gutesa,
Konti na lang eh. Di ba? Andun na sila sa Malacanang, oh. Talagang pilit nilang ay kinukonekta. No, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung di ba naman mga tungaw tong mga to, tandaan ninyo sa SONA ng ating Pangulo. No, siya mismo ang nagsabi. Di ba? Tungkol dito sa mga korupsyon na to. Kung siya mismo kung siya mismo mababayan, sangkot dyan, bakit niya ibubunyag yan? E di parang hinuhulog niya yung sarili niya sa bangin. Ganyang kabobo yung mga DDS na to, mga kababayan. No? Ganyang katanga, no? Sorry for the word, mga kababayan. Ganyang katanga yung mga DDS na yan. Diba? Imagine ninyo yung mga malalaking kontraktor. Nilabas lahat. Makikilala nyo ba yung mga kumpanya ni Diskaya kundi dahil sa Pangulong Bongbong Marcos? May hearing ba tayo ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee kundi dahil sa Pangulong Bongbong Marcos kung hindi dahil kay Ping Lacson? No? Meron bang hini-hearing? No? Si Marcoleta dyan, dati, nung siya pa ang nandiyan sa Blue Ribbon, kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos at saka kay Ping Lacson, ilalabas ba nila yan? Sa tingin ninyo? Hindi nila ilalabas yan. Diba? Bakit nila ilalabas yan? Madadali. No? Yung mga kakampi nila. Kasi lumalabas eh. No? Sa hearing ngayon. No? Lumabas yung pangalan, no? Ni Senator Joel Villanueva at ni Senator Jinggoy, mga babayan. Diba? Hindi naman nating sinasabi kaagad. Ako actually, hindi ako nanguhusga kaagad, mga babayan. Kayo na po ang magsalita. No, may kinalaman ba sila? Involved ba sila? Sila Senator Joel Villanueva at saka si Senator Jinggoy Estrada diyan sa flood control issues na yan. No, kayo na po magsabi. No, ano sabi dito ng mga DDS? Oh, grabe. Kababayan, sabi oh. Sana nasa maayos siyang kalagayan. Oh. He's supposed to appear before DOJ. Oh, ito na yan, mga babayan. Oh, nagpatay lang ng cellphone, madami tatawag para umareglo. Oh. He was supposed to appear before DOJ Boying Remulla earlier 9:30 AM but we have not heard from him at all, mga babayan. Wala na raw narinig sa kanya. Okay? So ito kasi yan, no? No show sa DOJ kaninang umaga yung ex-marine na hero ngayon ng mga DDS. Yang hiya naman ng good faith sa mga members ng kulto ni Digong. Ang sabi? The DOJ says surprise witness Orly Gutesa was expected at 9:30 AM today for an appointment with Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. But did not show up, mga babayan. Hindi po nagpakita. No? Itong si Orly Gutesa sa DOJ. Bakit kaya? No? Natatakot ba siya? O sadyang ano lang siya? At sadyang spark lang siya, mga babayan. O ginamit lang si Gutesa. Sa palagay ninyo? No? Ginamit lang ba si Gutesa para isabit? No? Ito po nga si Romualdez at saka si Saldico para pangalanan at ituro. Tapos maglalaho na siya parang bula. Bahala na kayo dyan. Diba? Maglaho na siya parang bula. Bahala na kayo dyan. Nagawa ko na yung trabaho ko parang ganun. No? Oh, natakot ang tagadala ng perang basura daw kaya yesterday ayaw magpa-state witness dahil ma-corner siya sa interview ni DOJ Secretary Remulla. Tanim witness pa more, Senmar Peluca. Oh, inaayos pa ni Marcoleta ang script. Oh, ganun talaga pag planted witness, walang balls na Marines. Oh, wag naman ganun. No, matatapang yung mga Marines natin. Huwag nating idama yung mga Marines, mga babayan, ha? Boy, Peluca, demonyo ka, ginawa mo na naman tanga mga DDS. Kaya kayong mga DDS, gumising na kayo. Masyado na mahaba ang tulog nyo.
Oh, ayaw ipa-interrogate ni Marcoleta kay Remulla kasi mako-corner ang kasinungalingan niya. Ipasubpina nyo. Kung ayaw ipadakip, may power naman ang Senado dyan. Ang tanong, sisipot pa kaya yan, no, sa mga susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon? Mga kababayan. O, panoorin muna natin yung balita. Bakit hindi sumipot yan, mga kababayan? Kung hindi kasama si Representative Romualdez dahil hindi pa nga po na ipapasok yung Gutesa. Yes, you don't know a statement so far. Meron ba ibang statement about him? Wala pa eh. That's why we really need to talk to him about it. Para we can actually ask the NBI to recommend the charges to be filed based on his statement. Eh sa ngayon, hindi siya no-show siya. So hindi na nagpunta yung NBI dito. Sir, former Senator Nancy Binay. Diba? No show eh. Sa DOJ, diba? Tandaan nyo, these complaints are lodged by law enforcement agents. Kaya we always have the NBI on hand to vet the statements. Without that, how can we file charges kung hindi malinaw ang basis? Sir, Binay, Nancy Binay, bakit po hindi kasama? We're working on it. Marami pa yan. Marami pa kaming kailangang kasuhan. Hindi lang talaga kaya sabay-sabay. And besides, we want to work with the ICI already about all of these people who have to be brought to court. And we want to see the point of view of the ICI and seek advice also. They were chosen because of their wisdom to seek advice about how we go about collating the evidence, since Babe Singson is there and he's very knowledgeable about that. Okay, so yan mga kababayan, no? Malinaw, di ba? Pinapupunta siya sa DOJ, mga kababayan, para ma-justify, no, yung kanyang statement. Di ba? Yung kanyang affidavit, mga kababayan. Di ba? Para makakasuhan si Romualdez. Hindi po pwede yung gano'n na puro kwentong ano lang. Kwento-kwento lang. No? Patunayan mo, no, yung sinasabi mo dyan sa ano mo, sa affidavit mo. No, yun yung gustong gawin dito ng DOJ. Diba? Para makasuhan natin yung mga tao na sinasabi mo. Akala ko ba, no, ayaw niya, yung nakikita niya sa Blue Ribbon Committee, doon sa mga hearing, ayaw niya makita yung mga ganyan sa flood control, yung malaking korupsyon. Bakit hindi siya makipag-cooperate ngayon sa DOJ? Bakit hindi siya nagpakita sa DOJ? Diba? Kung talagang gusto niya makasuhan itong si Romualdez at si Saldico, bakit hindi niya patunayan yung mga sinabi niya sa Senate Blue Ribbon Committee? Bakit hindi siya sumipot sa DOJ? Di ba mga kababayan? May tinatago ba? Wala ba sa script? Ha? Wala ba sa script? Napupunta siya sa DOJ? O baka naman kinakausap pa kung ano yung mga sasabihin niya? Ha? O eto, ano sabi ni Senator Lacson, mga kababayan, di ba? Oh. Without the courtesy of notice, even the committee chairman, a totally surprise witness in yesterday's Blue Ribbon hearing. Okay? A complete record check and background investigation on Orly Regala Gutesa is in order owing to the gravity and seriousness of his testimony yesterday. O, noong nakaraan. Di ba? Paimbestigahan nila, no, itong background po ni Orly Gutesa, mga babayan. Kasi walang background checking eh. Basta ipinresinta lang eh. Di ba? Ni Senator Marcoleta eh. Basta iprinisinta lang niya. Basta inilabas lang niya on the spot, on the day. Di ba? Hindi man lang siya nagpa-advance notice. Oh, Senator Ping, meron akong ilalabas bukas na testigo. Di ba? Ang katwiran ni Marcoleta, anong katwiran niya? Nagpaalam naman daw siya. Pero on the day, on the spot. Di ba? On the spot, nagpaalam siya kay Senator Ping Lacson. Doon mismo sa araw na yun na nandun na yung testigo. Sa tingin ninyo, bakit hindi nakipagtalo si Senator Ping Lacson? Bakit hinayaan niya noon na ilabas kaagad itong testigo na to? Alam niya, mga kababayan, na ipipilit ni Marcoleta
na maipasok yung testigo na yan. Alam niya na magkakagulo, mag-aaway na naman. Diba? Umpisa pa nga lang nung hearing, nagsagutan eh. Oh. Diba? Kasi nga, ganyan yung strategy ni Marcoleta, mga kababayan. No? Ganyan yung strategy ni Marcoleta. Diba? Babanatan niya kayo kagad ng mga galit-galit, yung mga sigaw-sigaw. Yung totoo lang, nababastusan na ako sa kanya, mga kababayan. Kasi hindi naman ganyan dati ang Senate. Ginagawa niyang Congress yung Senate, mga kababayan. No? Yung ugali niya sa Kongreso, dinadala niya sa Senado. Kaya lalong pumapangit eh. No? Yung itsura ng Senado ngayon dahil sa mga ganitong klaseng senador. Sa totoo lang. Diba? Eh, yung dinawit niya dalawang tao, eh, binaligtad na eh. Bumaliktad na, mga kababayan eh. Oh, bumaliktad na po. Si Mark Bunagan at Alan Colegio. No? Pinabubulaanan na nila. No, na meron pong mga ganon na delivery, mga kababayan. Diba? Pinabubulaanan nila. Na meron mga ganong delivery na nangyari. Oh. Oh, ano sabi dito? The truth, wag na natin i-detalye mga kababayan. O sige, basahin natin. The two men he named Mark Bunagan and Alan Colegio have come forward with sworn affidavits exposing his falsehood. Far from being security consultants, secretly holding bags of cash, both men revealed they were only personal assistants of Saldico family members for a brief period this year. They never saw, heard, or touched the supposed male-maletang pera. Their categorical denials pierce the heart of Gutesa's tales. No? So lumalabas sinungaling si Gutesa o merong gumawa no ng statement parang ganon. Mga babayan. The holes don't stop there. Gutesa claimed to deliver cash to 42 McKinley residents under renovation and unoccupied since 2024. He dragged Bunagan and Colegio into his fantasy only for them to deny under oath any such role. Even his timeline of employment doesn't match reality. This isn't just inconsistency, it's fabrication. Oh. Every new revelation points to coaching, scripting, and political engineering. Gutesa is not a whistleblower, he's a pawn. His testimony isn't evidence, it's theater. And like any bad script, it collapses once real witnesses, documents, and timelines are checked. Diba? The truth is now clear. The so-called bombshell was a dud, detonated by its own contradictions. What remains is the stench of a desperate political operation, one that weaponized lies to smear reputation and distract from the real issues. Diba? Oh. Beware of false witnesses dressed up as truth tellers. Their noise may dominate headlines for a day, but facts always have the final say. Diba, mga kababayan? Ginagamit nila yung kasinungalingan para sirain no, yung mga tao. Especially itong si Senator Ping Lacson. No? Demolition po yan, mga kababayan. Hindi nila matanggap na si Marcoleta natanggal sa Blue Ribbon Committee. Demolition yan. No, demolition work yan para masira ang reputasyon ng Blue Ribbon ngayon no, ni Senator Ping Lacson, Saldico, at saka ni Romualdez. Diba? Demolition yung ginagawa nila na yan, mga kababayan. Diba? Tandaan ninyo, no? May history po yan. Si Defensor at saka si Senator Ping Lacson, mga kababayan. Yan yung nating i-expose natin sa mga susunod nating vlog. Okay? Abangan nyo po yan. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.